Nagsisimula ang kwento sa isang tigang na lupain. Dalawang maliliit na ibon ang sumisilip sa tuktok ng isang tuyot at patay na sanga. Malapit doon, sa isang madilim at maulap na gubat, dalawang usa ang maingat na umiinom mula sa ilog. Ang hangin ay puno ng nakakakilabot na kaluskos. Biglang may matinding sinag ng liwanag na humawi sa makulimlim na kalangitan, patungo sa isang grupo ng mga bundok. Bumaba ang liwanag sa isang gusaling sirang-sira, nakapatong sa burol sa gitna ng isang nakakatakot na linaw. Ang hag-init ng hangin ay dumadagundong sa mga patay na punong nakapaligid dito. Lumipat ang eksena sa isang wasak na bayan kung saan ang mga basura at basag na bubog ay kalat sa lupa. Isang grupo ng mga dukha ay nagkukumpulan para sa kaligtasan. Lilipad-lipad ang mga langaw sa isang maruming mangkok at damapo sa nakatigil. Madungis na kamay ng isang binata, nakahandusay siyang walang kibo sa may basag na sahig, kasama ng iba pang mga takas. Tiningnan siya ng isang matandang lalaki ng may pag-aalala, at pinayuhan siyang bitawan na ang anumang nagpapahirap sa kanya sa mga nakaraang araw. Walang ekspresyon na tinitigan ng binata ang kalangitan, at iniisip niya na imposible ang paghihiganti sa kanyang mahinang kalagayan, at marahil ang pagtanggap sa kanyang kapalaran ang magdadala sa kanya ng kapayapaan. Ngunit biglang nagningges ang kanyang mga mata sa pulang tinge ng galit, masyadong masakit ang lahat, at sa loob-loob niya, sumisigaw siya. Hindi niya kayang tanggapin ang ginawa sa kanya. Bumahas sa kanyang isipan ng isang alaala, isang grupo ng 5, kasama siya, na minsan ay masayang magkakapatid sa panunumpa. Ngunit ngayon, nakita na niya ang katotohanan, mga taksil sila, nagtatago ng mga patalim sa likod ng ngiti. Sa matinding hapdi, naalala niya kung paano siya inabuso. Naalala niya ang isa sa kanyang mga kapatid, sa ilalim ng gasuklay na buwan, sa may pintuan. Doon, nilason siya nito. Nabuwal siya sa sahig, ang kanyang kamay ay nasa isang lugan ng natapon na inuming may lason, bago tuluyang nawala ng malay. Balik sa kasalukuyan, inakay ng matandang takas ang ulo ng binata, at maingat na pinainom siya gamit ang isang basag na mangkok. Biglang natigilan ang matanda at tumingala ng may pagtataka. Tinitigan niya ang langit, kung saan, sa kabila ng sikat ng araw, biglang nagsimulang umulan ng nyebe. Nalilito ang matanda. Bakit biglang nagyayelo gayong kanina ay maaraw? Bumulong siya na ito na marahil ang dahilan kung bakit ang daming kakaibang nangyayari sa Maplewood City, na lalong nagiging balisa araw-araw. Pagkatapos, may napansin siyang mas kakaiba, may mga snowflake na kumikinang, iniabot niya ang kanyang daliri at hinawakan ang isa habang ito'y bumabagsak. Biglang, isang ibon sa kalapit na sanga ay biglaang nabihag sa isang kumukutitap na yelong balot. Sa ilog, nangyari rin ito sa isang usa, na biglang naging yelo sa isang iglap, habang ang kasama nito ay takbong nagtatakbuhan. Bago pa man makagalaw ang matanda, ang kumukutitap na yelo ay bigla siyang nilamon, at siya'y nabihag sa isang nagyayelong libingan. Kaagad na nagbitak ang yelo, sa isang malakas na pagsabog, ang nagyelong katawan ng matanda ay nagkawatak-watak, at ang mga piraso ay kumalat sa lupa. Nakahandusay pa rin sa sahig ang binata, at nakita niya ang isang kumikinang na snowflake na unti-unting bumababa patungo sa kanya. Agad niyang nakilala ito, hindi ito ordinaryong nyebe, kundi puno ng essence of the Tao. Isang dikit lang nito, kamatayan agad. Sa kanyang lubos na pagkatalo at pagkasawi, ipinikit niya ang mga mata at hinayaan na lang ang kamatayan. Ngunit sa sandaling malapit nang tumama ang snowflake, isang umiikot na vortex ng naglalagablab na enerhiyang apoy, hugis ibon, ang bumagsak mula sa kalangitan, at sumabog sa gitna ng mga guho. Ang nagresultang alon ng init ay agad na nagpatunaw sa mga nakamamatay na snowflake. Sa loob ng wasak na gusali, isang malakas na shockwave na may halong dugo ang sumabog mula sa crater na iniwan ng naglalagablab na vortex. Ang binata, na nakahiga sa tabi, ay nabigla sa lakas nito. Ramdam niya ang isang napakalakas na Tao resonance mula sa bagong dating. Habang tumitigil ang alikabok, tinitigan niya ang umuusok na crater, nagtataka kung sino ito. Dahan-daang tumayo ang isang misteryosong figura mula sa pinagbagsakan, ang pulang balabal nito ay kumikinang sa naglalagablab na enerhiya. Siya si Zhuo Guangli, isang mandirigma mula sa bansa ng Chu, galit na tumingala at nagtanong kung ang Tao ng kanyang kaaway ay wala nang iba kundi walang awang pagpatay. Sa itaas, sa nagyayelong langit, may isa pang grupo, ang kanilang leader, isang mapatla at mahabang buhok na lalaki na nagngangalang Gang Yangbei mula sa bansa ng Qin, ay ngingisi at inulit ang mga salitang, walang awang pagpatay. Tinanong niya kung, mula sa mataas na pananaw ni Zhuo Guangli, ang buhay ng mga langgam ay dapat pa bang tawaging buhay?
Nang hindi na nagdadalang pa, sabay-sabay na gumawa ng hand signs ang mga tauhan ni Gang Yangbei, at sumambulat ang myriad streams of sword rain, isang malakas na bagyo ng kumikinang na asul na yelong pana, na sumugod kay Zhuo Guangli. Mabilis na kumilos si Zhuo Guangli, gumawa ng isang naglalagablab na protective sphere upang depensahan ang sarili, pagkatapos, sumugod siya pataas at sumabog ng isang napakalaking fireball, ang Blazing Sun. Ang matinding init nito ay tuluyang nagpaabos sa mga yelong pana, at isang malakas na pagsabog ng apoy at singaw ang sumiklab. Isang tauhan ni Gang Yangbei ay lubos na nabigla. Sinabi niya na ang kanilang pinagsamang atake, na sapat para sa isang A-grade Taoist art, ay nawasak sa isang iglap. Ngunit kalmado pa rin si Gang Yangbei, huminga siya ng malalim, ang kanyang bibig ay nagyelo habang naghahanda ng sariling nakamamatay na teknik. One breath, exhale, frost. Mula sa itaas, nagpakawala si Gang Yangbei ng isang malakas at kumukutitap na torrent of ice breath. Ang atake ay bumangga sa Blazing Sun ni Zhuo Guangli, at ang matinding lamig ay nagsimulang manaig, nagdulot ng pagbitak at pagyelo sa malaking fireball. Bigla, nang walang babala, dalawang malalim at madilim na pillar ng enerhiya ang sumiklab, at pinwersang hatiin ang nagyelong bola. Sa sandaling yun, malakas na sumigaw si Zhuo Guangli sa galit, ngunit ang kanyang puot ay agad na napalitan ng pagkabigla nang mapansin niya ang makapangyarihang atake, ang papunta sa kanyang direksyon. Ang labanan ay nagpapatuloy habang malalaking espada na parang mga projectile ay bumabagsak mula sa kalangitan. Si Zhuo Guangli ay tinamaan ng maraming sinag ng enerhiya na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Siya'y lumapag sa gitna ng mga guho habang ang malalaking talam ay sumasalpok sa lupa sa paligid niya, na parang nakamamatay na hawla. Walang takot, si Zhuo Guangli ay handa sa laban, ang kanyang sandata ay nagliliyab sa apoy. Sa itaas ng kaguluhan, isang puting ibon ang lumilipad ng payapa patungo sa nakasisilaw na araw. Mula sa itaas, isang bagong kaaway ang nagmamasid sa laban, si Mo Jinggyo ng Angkan Mo, na nakaposisyon sa ibabaw ng isang malaking mekanikal na ibong lawin. Binanggit niya ang nakakatakot na kapangyarihan ni Zhuo Guangli, at sinabing kahit na nakulong sa soul-flying profound malice formation, hindi man lang nabawasan ang kanyang lakas. Nagkomento si Mo Jinggyo na hindi nakakagulat kung bakit humingi ng tulong ang bansang Qin sa kanyang pamilya. Mula sa lupa, si Zhuo Guangli ay tumingala ng puno ng galit at sumigaw ng pangalan ni Mo Jinggyo. Samantala, si Gang Yangbei, nakakita ng pagkakataon, ay inutusan ng kanyang mga alagad na huwag bigyan ng pagkakataon ang kalaban at agad na maghanda ng bagong formation array. Sumunod sa utos, ang mga lumulutang na alagad ay pumalibot kay Zhuo Guangli, na bumubuo ng perimeter ng liwanag. Nagsimula silang gumawa ng mga hand signs at umawit ng sinaunang teksto. Isang alagad ay nagtipo ng enerhiya, ang kanyang lalamunan ay umumbok at nagliwanag ng matinding asul na ilaw, sa isang nakakadiring tunog. Ang alagad ay naglabas ng isang maliwanag at mala-espiritong asul na ahas. Mula sa iglap, isang buong kawan ng mga nakakatakot na enerhiyang ahas ang umakyat, bumabalot at sumasalakay kay Zhuo Guangli, ganap na pinalilibutan siya. Ngunit hindi natakot si Zhuo Guangli, tinawanan niya si Gang Yangbei, na sinabing kung pinaghirapan nilang dalhin ang makapangyarihang Nine-Yin Profound Malice Formation, sinasayang lang nila ang buhay nila sa pamamagitan ng mahihinang teknik. Bago pa man umatake ang mga ahas, sumibad si Zhuo Guangli sa gitna nila. Ang kanyang nagliliyab na espada ay isang malabong galaw. Wala siyang hirap na pinuputol ang hukbo ng mga ahas. Ginagagad ang mga espiritong nilalang hanggang sa mawasak, ang mga natira ay bumagsak sa lupa at naglaho sa wala. Sa itaas, kinutya ni Gang Yangbei ang kumpiyansa ni Zhuo Guangli. Tinanong kung akala ba nito ay laro pa rin ito. Sumigaw siya, formation, activate, bigla, ang mga pira-pirasong katawan ng mga ahas ay nagsimulang mag-reform. Sa malalakas na tunog, ang mga hiwa ay gumagalaw at nagkakabit-kabit, bawat piraso ay nagiging bagong buong ahas. Ang ngayon ay napakalaking hukbo ay muling sumalakay kay Zhuo Guangli. Habang siya'y napapalibutan at naglalaban para sa kanyang buhay, naunawaan niya ang tunay na lalim ng bitag, napagtanto niya na ang mga ahas ay pinalakas ng Nine-Yin Profound Malice Formation, ang pagputol sa kanila ay hindi pumapatay sa kanila. Sa halip, ang bawat putol na buntot ay nagiging bagong ulo, na nagpaparami sa kanila ng walang katapusan. At higit pa rito, alam niya na kahit isang kagat lang ay papasok sa kanyang katawan ang nakakasirang Profound Yin. Napagtanto ni Zhuo Guangli na ang nakakasirang yin energy ay humahadlang sa daloy ng kanyang Tao Essence.
Samantala sa itaas, si Gang Yangbei ay huminga ng napakalamig na hininga. Sinisimulan ang huling yugto ng kanyang atake. Second breath, blood freeze, isang alon ng yelo ang bumagsak, at si Zhuo Guangli ay nagngangalit ang ngipin habang ang matinding lamig ay unti-unting kumukuha ng kanyang lakas. Inilista ni Zhuo Guangli ang nakamamatay na sunod-sunod na atake, first breath, exhale frost, na nagpahina sa kanya, at ngayon, second breath, blood freeze, kinumpleto ni Mo Jingyu mula sa itaas, third breath, rigid death. Mayabang niyang sinabi na tulad ng inaasahan mula sa sekretong sining ng Angkan Gongyang, kahit ang makapangyarihang Zhuo Guangli ay ngayon ay walang magawa. Sa ibaba, si Zhuo Guangli ay ganap na napalibutan ng hukbo ng mga ahas at napigilan ang nagyayelong kapangyarihan, siya'y nalibing at naging isang malaking monumento ng yelo, patuloy na pinapalakas ng mga alagad ni Gang Yangbei. Ngunit bigla, sa isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya, ang kulungan ng yelo ay nagkawatak-watak. Nagulat si Gang Yangbei nang mabasag ang kanyang hand sign. Sa isang ipinagbabawal na sining, si Zhuo Guangli ay pumutok ng malaya. Ang kanyang dugo ay kumukulo at ang kaluluwa ay nagliliyab. Winasak ang natitirang mga ahas. Naramdaman ang pagbabago ng laban, iniutos ni Mo Jingyu sa kanyang mekanikal na ibon na atakihin gamit ang Flying Eagle Blade Feathers, nagpapadala ng bagyo ng matatalim na metal-ikong balahibo na bumabagsak kay Zhuo Guangli. Ngunit sinagot ni Zhuo Guangli sa pamamagitan ng pag-channel ng napakaraming apoy sa isa sa mga balahibo at pinalipad ito pabalik kay Mo Jingyu, bahagya itong nailegan ng mandirigma bago sumabog ang supercharged na balahibo sa isang malaking pagsabog ng apoy, at ang mekanikal na ibon ay sumabog. Tumutok sa kanyang nagliliyab na enerhiya, sumigaw si Zhuo Guangli, explode, ginamit niya ang kanyang purong kapangyarihan at inilabas ang pinakamapaminsalang huling atake. Sa isang desperadong pagsabog ng lakas, pinasabog ni Zhuo Guangli ang kanyang nagliliyab na enerhiya. Samantala, hindi makapaniwala si Gang Yangbei, na pagtanto na ang kanyang makapangyarihang 9-yin Profound Malice Formation ay ganap na nawasak. Sa sandaling yun, inilabas ni Zhuo Guangli ang kanyang ultimate technique, City Scorching Blazing Blossoms. Ang buong kalangitan ay napuno ng libu-libong magaganda ngunit nakamamatay na mga bulaklak na gawa sa purong apoy, na dahan-daang bumababa. Habang bumababa ang mga bulaklak, isa sa mga tauhan ni Gang Yangbei ay nagtanong kung ano ang mga iyon. Ang isa, masyadong kumpiyansa, ay minura ang mga ito bilang simpleng, third-rate Taoist art, at mayabang na inabot ang isa para patayin gamit ang isang kamay. Ngunit sa sandaling mahawakan niya ang bulaklak, ito ay sumabog ng malakas. Agad na sinunog siya hanggang sa maiwan lamang ang kanyang kalansay bago tuluyang maglaho sa hangin. Nagpanik si Gang Yangbei, sumigaw sa natitirang tauhan, tinawag ang subordinate na tanga. Binalaan niya sila na ito ay ang City Scorching Blazing Blossoms, ni Zhuo Guangli ang kanyang ultimate technique, at desperadong inutusan silang i-activate ang kanilang water element arts para gumawa ng safe zone at magtanggol. Mabilis na inilunsad ng mga disipulo ang water element arts, isang grupo ng stream ng water element ang kanilang pinakawalan. Sa parehong sandali, napagtanto ni Mo Jingyu na ang atake ay may napakalawak na radius, at totoo pala ang mga balita na kayang wasakin ni Zhuo Guangli ang isang lungsod gamit ito noong bata pa lang siya. Mula sa kanyang pwesto, nagpadala siya ng mga kamikaze-style mekanikal na ibon para salubungin ang mga nagliliyab na bulaklak. Ang mga ibon ay sumalpok sa mga bulaklak, na lumikha ng serye ng malalaking pagsabog na pumuno sa langit ng shrapnel at apoy, na tila naging fireworks display ang kalangitan. Samantala, sa ibaba, ang isang binata, humihina pa rin mula sa kanyang paghihirap, ay namangha sa nakakatakot na kapangyarihan ng labanan. Napaisip siya kung sino kaya ang mga nakakatakot na mandirigmang ito. Sa sandaling yun, si Zhuo Guangli ay nagliliyab sa isang kapangyarihang kayang sumunog sa kalangitan at pakuluan ang karagatan, ay lumulutang sa himpapawid na naglalabas ng matinding enerhiyang apoy. Inilalabas niya ang hindi kapani-pani walang lakas na ito at tinatawag ang isang makapangyarihang nilalang, sumisigaw para sa Ancestor Zhurong upang magpakita sa pamamagitan niya. Sa huling pagsabog ng kanyang sigaw na, burn, inilalabas niya ang isang napakalaking dragon na yari sa buhay at umuapoy na apoy, na sumisibad ng walang patid. Ang dambuhalang dragon ng apoy, bumagsak mula sa himpapawid na tila nakapulupot sa maliliit na flame sprites na nagliliyab at nagsisisigaw. Diretsyong sumugod sa mga natitirang disipulo ng water element, isang malakas na pagsabog ang pumailan lang, naglaho sila sa gitna ng nag-aalab na impyerno. Samantala, buong tapang na pinagsanib ni Gang Yangbei at Mo Jingyu ang kanilang kapangyarihan upang harangin ang nakakapasong atake ni Zhuo Guangli,
ngunit sadyang napakatindi ng lakas, hindi nila nakayanan, sabay silang tumilapon sa lupa, malakas at masakit ang pagbagsak. Sa sandaling yun, si Gang Yongbei ay mabilis na tumayo, galit na galit siya, nagtatanong kung saan nakuha ni Zhuo Guangli ang Seed of Zhurong at paano niya nagawang tawagin ang tunay na anyo ng Diyos. Sa likuran, tumitig ng mariin si Mo Jingyu sa kanyang nasirang artipisyal na pakpak, wasak, at dahan-daang natutunaw dahil sa matinding init mula sa atake ni Guangli, na tila nawala ng saysay ang lahat ng sakripisyo, napaatras siya, hindi dahil sa takot kundi sa katotohanang wala na siyang magagawa. Sa gitna ng katahimikan, bumulwak ang kanyang galit, isang mapait na mura ang tumakas sa kanyang labi, habang pinapanood ang pagkawasak ng kanyang pangarap. Si Zhuo Guangli ay dahan-dahan naglalakad, at ang lupa sa kanyang mga paa ay nagiging molten slag. Si Zhuo Guangli, bilang fiery avatar ni Ancestor Zhurong, ay nakatayo ng nakakataas sa kanyang mga kalaban, ang kanyang tunay na anyo, isang napakalaking figura na pumapalibot sa mga gumagalaw na fire dragons, ay nanunuya sa kanila, nagtatanong kung ano ang silbi ng kanilang noble lineage o genius status sa harap niya. Bumaba ang massive fire deity sa lupang sunog na may puwersang yumayanig sa lupa. Sa harap ng napakalaking kapangyarihang ito, sinubukan ni Gang Yongbei na kalmayan ang takot na si Mo Jingyu. Sinigurado niya na kahit na nagawa ni Zhuo Guangli ang tunay na anyo ni Zhurong, ang kanyang third profound breath attack, ang power of profound freeze, ay makakalaban sa kanya. Ngunit nang subukan niyang gamitin ang huling bahagi ng kanyang lakas, nadama niyang tuyo ang lalamunan at hindi niya magamit ang kanyang freezing breath, walang magawa siya kundi umubo at manghina. Si Mo Jingyu, nakitang-kita ang takot, ay tumingin kay Gang Yongbei at nagmungkahi na mag-retreat na ba sila, alam niyang talo na sila. Ipinahayag ni Zhuo Guangli na ang national shame at personal niyang puot mula sa labanan sa River Valley ay hindi kailanman mabubura. Ngunit sa isang fiery tear na dumadaloy sa kanyang mukha, ipinahayag niya na tanging si Zhuo Guangli ang may karapatang wakasan ang sarili niyang buhay, at tanging apoy ni Zhurong ang makakasunog lamang sa kanyang kaluluwa. Tumawa siya ng hysterically, sumisigaw ng hamon sa kanyang mga kaaway. Ang aking ulo ay narito, sino ang may kakayahang putulin ito? Ngunit, biglang, isang razor-thin purple beam ng liwanag ang dumaan sa hangin, malinis na pumutol sa kanyang leeg, habang ang kanyang nagliliyab na katawan ay bumagsak, ang ulo ni Zhuo Guangli ay nahulog sa lupa, patuloy na nagliliyab, at tumama sa paanan ng nagulat na Gang Yongbei. Mula sa isang mataas na lugar sa malayo, sumabog ang isang brilliant purple light, habang pinapanood ni Gang Yongbei at Mo Jingyu, isang precise beam ng purple energy ang dumaan sa kanila, isang espada na kumikinang ng parehong lilim ang bumalik sa kanyang sheath. Ang dalawang kontrabida ay naguluhan, at si Gang Yongbei ay parang nakilala ang salarin, baumulong ng isang pangalan. Isang bagong tauhan ang bumaba, isang stoic warrior mula sa Jing Nation, si Li Yi. Ang simpleng paliwanag niya sa pagpatay kay Zhuo Guangli ay, masyado siyang maingay. Si Gang Yang, na nakikilala ang autoridad ni Li Yi, ay nagsalita. Binanggit na narito siya sa utos ni His Highness Ying Wu. Ngunit hindi interesado si Li Yi sa pakikipag-usap, sa isang iglap, nagpakawala siya ng malakas na sword intent, na ipinapakita sa mga sarili nito ang madugong mga hiwa sa ulo ni Mo Jingyu at Gang Yongbei, na pinatay ng walang pagkakataon na lumaban, kung mangungulit pa ang mga ito. Pagkatapos ng labanan, kinuha ni Gang Yongbei ang severed head ni Zhuo Guangli, parehong tumakas sina Mo Jingyu at Gang Yongbei mula sa battleground. Si Li Yi ay payapang naglalakad sa ravaged battlefield, nag-iiwan ng mahabang marka sa scorched earth mula sa kanyang mga biktima. Tumigil siya sa harap ng burning headless body ni Zhuo Guangli. Pagkatapos, hinugot niya ang isang strange ornate black tablet, ang monstrous face nito ay kumikinang ng eerie green eyes habang umungol, na nagsasabing, ang ating utang ay bayad na, quits na tayo. Sa iritadong tono, itinapon at pinasabog ni Li Yi ang talking tablet, bumaling siya sa fiery avatar ni Zhuo Guangli habang ito ay unti-unting namamatay. Tumitig siya ng masinsinan, inilalagay ang isang kamay sa isang mata para mas makita ng maayos, habang nakatingin si Li Yi sa huling kislap ng enerhiya ni Zhuo Guangli, bahagya niyang itinaas ang kamay sa gilid at sinabi, boom, biglang sumabog ang mga natitirang apoy, kumalat sa lahat ng dako ng desolate landscape, pagkatapos, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Li Yi. Habang ang manipis na usok ay umuusal mula sa sira-sirang gusali sa tuktok ng burol, ito na lamang ang natitirang patunay ng baliw na labanang naganap. Sa loob, may nakalagay na sensor na puno ng mga sunog na insenso,
hingal na hingal ang binatang lalaking gumamit ng lason. Sa hirap, ipinangtutulak niya ang kanyang kamay sa may basag na dingding at pinipilit na makaupo. Bigla siyang nilabanan ng matinding pagnanasang mabuhay. Ayaw niyang sumuko at mamatay dito. Nang makita niya ang wasak na arko ng lumang gusali, naisip niya na kahit halos wala na siyang tsansang mabuhay, kailangan niyang subukan ito. Tinipon niya ang lahat ng lakas at nagpumiglas na tumungo sa pintuan. Buong tapang na itinulak niya ang sarili mula sa gilid at nagpagulong-gulong pababa sa tigang at mabatong dalisdis. Malakas siyang bumagsak sa ibaba, napalibutan ng mga nalalabing sigla ng digmaan. Bigla siyang nagkaroon ng desperadong ideya. Naalala niya na isang mandirigma tulad ni Zhu Guangli ay tiyak na may mga mahiwagang gamit na pampabuhay. Gumapang siya patungo sa mga naiwang baga upang maghanap, ngunit sa kanyang pagsisiyasat, wala siyang nakita kundi mga walang kwentang pira-piraso, mga bahagi ng laman, buto, at durugtong na metal. Lubos siyang nanghina, lahat pala ay naging abo, tulad ng kanyang kinatatakutan. Nang malapit na siyang sumuko, may nahawakan siyang maliit at matigas na bagay na nakabaon sa gula-gulang damit. Tumingin siya ng may pagkamangha, isang bote ng gamot, kumislap ang pag-asa sa kanyang mga mata. Baka ito na ang himalang hinahanap niya. Tinitigan niya ang isang pulang tableta sa kanyang maruming kamay. Nang walang pag-aatubili, ininom niya ito. Sandali lamang, at nagsimulang lumabas ang gintong likido mula sa kanyang mga labi. Agad niyang nakilala ang epekto, ito ang bagay na pinakahinahangad niya. Isang bagay na minsan ay nasa kanya ngunit nawala rin. Kumalat ang gintong enerhiya tulad ng mga ugat sa kanyang kamay at paa. Ang kapangyarihan ng Meridian Opening Pill ay damaloy sa kanyang katauhan. Sa loob ng kanyang katawan, sumabog ang maliwanag na liwanag mula sa isang spiritual na gulong, nagpapakawala ng kumukutitap na gintong enerhiya sa kanyang gulugod at buong sistema ng nerbiyos. Lumutang siya sa hangin, napalibutan ng isang makalangit na mapa habang ang kanyang katawan ay ganap na nababago ng gamot. Kumutitap ang gintong mga ugat sa kanyang balat habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng bagong lakas. Ngayong ganap ng nakabangon at puno ng lakas, ang binata ay nakatayo sa tuktok ng burol, napapaligiran ng puting hamog ng enerhiya. Tinitigan niya ang papalubog na araw, namamangha sa hindi inaasahang kapalaran. Naalala niya na kapag nagpakita ang Tao Meridians, babalik ang sigla. Nang gabing yun, bumalik siya sa sira-sirang gusali, may narinig siyang kalansing, isang bagay ang biglang sumabog mula sa lupa. Lumuhad ang binata sa harap ng isang bagong libingan na may marka ng sirang sandata ni Zhuo Guangli. Nagpasalamat siya sa kanyang mga kapwa-pulubi na tumulong sa kanya, at sa yumaong elder na hindi sinasadyang nagligtas sa kanyang buhay sa pamamagitan ng gamot. Nagpakilala siya sa libingan, na nagsasabing siya ay mula sa Qinghe County's Maplewood City sa bansang Zhuang. Pagkatapos, formal niyang sinabi ang kanyang pangalan, Jiang Wang. Yumuko siya ng malalim, hinahangad ang kapayapaan ng lalaki sa libingan sa langit. Nang tumayo siya, may mga maliliit na gintong ilaw na umusbong mula sa libingan at umikot sa kanya. Nagulat siya nang may makitang kumikinang na singsing ng liwanag sa kanyang daliri. Nang isara niya ang kanyang kamao, lalong lumakas ang ningning. At nang makita ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat.